New day, new vlog dito sa ating Arpa Farm. At dito nga ay nakapagpakain na ako ng ating mga manok na pula. Good morning! Ayan. Kaya after nating magpakain ay magpipick up naman tayo ng mga egg nila. At dito nga ay may nakayup-yup-yup pa pero biglang umalis. Pero yun na yung kanyang itlog na ilabas na niya. At dito ay marami na akong naipon dun sa taas na dapat ilagay ko na sa tray. At gawa nga ng iipunin na natin to para maging sisiw. O, diba? At may isa pang manok na naghahanap ng kanyang iitlogan. Ang saya-saya ko naman kasi ang daming ang itlog magbigay ang ating mga manok na pula. At dito nga ay talaga namang inaalagaan ko silang mabuti. Wala pa dito sa time na to ng kanilang hapunan, kaya doon sila humahapon sa kabila. Pero umaga pa naman ito, kaya ayan. Kaya talaga namang todo-todo naman ako ditong kuha ng ating mga itlog. At talaga namang ang dami nating nakuha. At dito nga ay hapon na, ay dito naman tayo ay magsisimula ulit ng panibagong pagpapakain ng ating mga manok na pula. At dito nga ay talaga namang hinuhugasan ko munang mabuti yung ating paglalagyan ng ating gamot. Ito yung ilang araw pa lang na nalilipat ang ating mga manok, kaya dire-diretso pa rin ang ating pagpapainom ng kanilang pang-prevent. At dito nga ay talaga namang solo flight lang ako lagi kasi nga yung aking dating makakasama na si Kuya Rodel ay may sakit. Pero ayan nga, at talaga namang ako ang may-ari, kaya kailangan ako ang may alam ng lahat. At ito nga ay aking minamani-mani. Ayan, 'di ba? Sanay naman tayo sa mga gawain, kaya okay lang na ako nga if ever lang na may importante akong pupuntahan or ano, ay dapat talaga ay mayroon akong makasama para siya mag-asikaso. Pero dito nga sa sitwasyon na ito ay talaga namang hindi pwedeng ako ay laging aalis or makikisalamuha sa iba. Kasi nga iniingatan din natin ang kalagayan ng ating mga manok. Hindi ako pwedeng basta makisalamuha at makisama sa mga mararaming mga tao dahil nga hindi natin hawak kung ano ang mga makukuha natin doon na pwedeng makasama sa ating mga alaga. Nandito na rin naman ako sa ating gawaing ito ay talagang itutuloy-tuloy na natin. If ever na hindi talaga may iwasan na kailangan makisalamuha sa maraming tao, ay talaga namang kailangan nating mag-quarantine muna ng ilang araw bago tayo makapunta sa ating manukan. Kaya ganun din kapag if ever na may mga bisita or what, ay hindi rin tayo pwedeng magpapasok sa ating manukan at sa ating farm. Kaya talaga namang double ingat tayo kasi isa yon sa biosecurity natin. At dahil nga hapon na ay medyo naghahaponan na yung mga ibang manok, kaya ayan, nakahapon sila at hindi sila tumutuka. Pero nung bago kami umalis, hindi ko lang na video, ay talaga man tuka sila. Dito sa part na to, hindi ko pa natanggal yung ring nung pakainan. Ang tandang pala ay hindi makakakain kapag ganyan kasi gawa nga ng for safety yan ng mga hens para hindi maunahan ng mga lalaki. Pero dyan ay aapat lang naman yung rooster. Pero tinanggal ko din yung pang ring na dyan kasi nga hindi makakatuka yung mga lalaki. Tulad dito, mga babae lang ang pwedeng tumuka muna kasi yun ang ating priority. Hindi maagawa ng mga rooster yung mga hen. Kaya ayan, mga hen ay talagang dire-diretso ng pagkain dyan. At dito naman ay kasyang-kasya naman ang lahat kasi maliliit pa naman to mga to. Kaya ayan, dito sa mga ginagawa kong ito ay talagang nare-relax ako. Hindi naman ako napapagod kasi hindi naman mabibigat yung ginagawa ko dito. Soon ay gagawa naman ako ng mga DIY at mga pwede kong gamitin para mas mapaganda at mapabilis yung aking mga gagawin. At dito nga ay nagtanggal na ako ng mga ipot ng manok na nandun sa may itlugan. Kailangan lagi natin tong malinisan. Yung ating itlugan ay naiiputan, gawa yan ng nahapunan sila, gawa ng wala pa akong hapunan dito sa bahay nila. Pero ayan, nililinis ko nga yan kasi syempre pag umitlog yung manok, kailangan ay
meron tayong malinis na itlogan. Kasi hahanap ang mga hen ng iitlogan talaga. At dati nga, doon sila naitlog sa mga damo-damo doon o kaya dito sa buhangin. Ngayon, ayan, dyan na sila naitlog kasi mabilis naman silang turuan. Ayan, at talaga namang gamay na gamay ko na yung ganitong gawain. Kahit araw-araw ko pang gawin ay okay naman sa akin. Basta after kong maghatid sa aking mga anak sa school sa umaga at pag mga tanghali na isusunduin ko naman sila sa school. Ayan. At pahapon naman, alas 2, susundo na ulit ako, ay saka ulit ako pupunta para naman sa kanilang dinner. At dito nga ay nagbubuhos na ulit para naman doon sa mga biga ng ating bahay. At ayan nga, dito naman yung ating rabbit ay okay na okay. At after nga nung ating manukan, ay dito naman tayo sa pusa. Pero unahin ko muna talaga dyan ay ang ibon. At dito nga sa part na to ay mag-i-spray tayo para sa langgam. Grabe yan, ang daming langgam din eh. Pero lagi nga ako nag-i-spray araw-araw, ayun, wala naman. Kaya ayan, ito yung aking mga ibon na talaga namang nakakawala ng aking stress. Talagang yung kanilang mga huni at talagang may sumasayaw at kumakanta ay talaga namang sobrang sarap sa pakiramdam. Ayan o, may side by side, may up and down. At tuturuan ko pa sila ng mga ibang tricks. Sa susunod ay lalagyan ko naman sila ng basketball court, diba? Yung may bola at saka ring. Kasi ang ganda naman ng basketball. Para silang nasa utay-utay natin silang tuturuan ng mga gusto nating mga moves. At ayan nga, dito naman ay talaga namang iniikot ko ang aking mga ibonan. At talaga namang napakasasaya ng aking ibon simula nung nailipat ko kasi nga mas presko at hindi sila yung close na close. Katulad sa amin na pagka na-close ko na yung roll up ay wala na talagang masyadong hangin. Kaya dito, ayan, ang problema ko lang dyan pag malakas ang ulan, ay medyo may ampiyas. Pero nagtatago naman sila at saka pwede ko naman silang lagyan dyan ng tulda. Para if ever na malakas talagang ulan ay pwede nating i-open. At ayun nga, nagpapakain na ako dyan pero lahat ay kailangan nating asikasuhin at alisin yung mga lumang food. At meron ako dyang basurahan. At after nga nyan ay magpapakain naman ako ng pusa. Hindi nakaayos yung aking lagayan dyan kasi nag-aayos ng kuryente at lalagyan nga ng ilaw. Kaya ayan, may mga taong pumapasok para asikasuhin. Kaya ako, dyan lang muna ako nagpakain. At talaga namang ang aking mga alaga ay mahal na mahal ko yan. Isa-isa ko nililinisan ang mga mata niyan, yung mga may problema. At saka yung mga kuto nila ay ating nilalagyan ng gamot para hindi sila magtuloy-tuloy ang dami at mawala na. At ayan nga, ayan, lahat na sila ay kumakain. At dito sa part na to ay papunta naman ako sa kabila kasi may mga pusa din tayong nasa labas. Kasi hindi sila pwedeng pagsamasamahin lahat sa loob kasi mag-aaway-away lamang sila. At ayun nga yung galing sa Kalamba at ito naman si Brownie. Lahat yan ay isa-isa natin pinapakain at iba pa yung nasa labas na si Mochi at saka si Orange. Kaya talagang yan ay mga pinapakain ko dyan. Pero hinuhugasan ko muna yung mga pakainan nila. At gawa nga ng syempre pangit kapag naman bigla na lang natin bibigyan dyan ay baka mga nalangawan na yan. Ganyan man sila dyan sa labas ay talaga naman nakakapagbantay din naman sila at masisipag silang maghanap ng pwede nilang bantayan. May mga hayop-hayop na hindi pwede sa ating farm, ayan, na babantayan nila. Hinahanap ko dyan si Mochi kasi talaga namang laging silaya si Mochi. Pero lagi din naman bumabalik siguro kasi nga lalaki naghahanap ng babae. At ayan nga ay pagka hindi ko agad nakikita ay naglalagay na lang muna ako ng pagkain. At mamaya-maya makikita ko na nandun na kumakain na. Napakagaling na pusa. At talagang pag naamoy ang pagkain at galing na kung saang layasan ay ayan, babalik kasi alam naman nilang dito lang sila pwedeng kumain. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Please follow our page and YouTube channel. God bless us all. Keep safe. Ingat. Bye.